Out kay Katsakino Dukusin, Ronald Berbosidad, Anthony Alon Family, Juan Solege at sa iba pa nating taga-subaybay. At ngayon sa balita natin, totoo nga kaya na itong si Stanley Pringle ay nasa trading block na? Tandaan natin kasi itong Barangay Ginebra ngayon, nung kinuha nila itong si David Morel, ay gumawa sila ng paraan para wag masobrahan sa field foreigner. Tinanggal nila si Jared Dillinger. So sa ngayon, kung itong si Chris Newsome ay lilipat sa Barangay Ginebra next season, kinakailangan na magpakawala sila ng isa pang field foreigner. At sa tingin ko hindi nila bibitawan agad ito si David Morel dahil halos wala pa itong nailalaro sa Barangay Ginebra. At nakita na nito si Coach Tim Cone na itong si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray ay may injury prone. Kaya hindi niya bibitawan si Morel. Siyempre, ipag-aaralan muna nila kung ano magiging performance niya. Ang tanong ngayon ay kung sino bibitawan nila. Malamang itong si Stanley Pringle para maipagbigay daan kay Chris Newsome. Totoo, pwede nilang ilagay itong si Stanley Pringle bilang isang reserve player to sa reserve list nila. Pero syempre hindi matutuwa si Pringle dyan dahil hindi na nga siya bata at gusto niya syempre na yung last years niya sa PBA ay makapaglaro sa isang koponan. At hindi niya gugustuhin na basta na lang siya ilagay bilang isang reserve player ng Ginebra. Kaya sa tingin ko, kaysa ganun, ang gagawin ng Ginebra ay iti-trade na ito si Pringle para bigyan daan si Chris Newsome. Si Pringle pwede siyang mapunta nga sa Meralco kung straight up yung trade o di kaya naman sa ibang koponan. Depende sa magiging usapan nila. Kaya sa tingin ko maraming pwedeng mangyari dito sa Barangay Ginebra. Ang importante lang dito kay Pringle, kahit na hindi na siya kaming player na katulad nung dati, ay makakakontribute pa rin yan lalo na sa isang batang team na nangangailangan ng isang experienced player. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition sa kanila itong si Stanley Pringle kung sakasakali anumang team yan. Sabi nitong si Coach Aldin Ayo sa isang panayam na kung sakasakali daw na si Kai Soto ay sumali dito sa PBA, siya ang kukunin nila na number 1 pick. Tatanong kasi ito si Coach Aldin Ayo kung sino raw yung kukunin ng Converge na number 1 pick dahil sigurado na sa kanila mapupunta yon. Siyempre, ang una pangalan lumabas dyan, alam natin, si Justin Baltasar. Sinabi ni Coach Aldin Ayo na baka nga siya makuha nila, pero wala pa raw confirmation. At nabanggit din ito si Carl Tamayo at itong si Kai Soto. Kung sakaling si Kai Soto ay sumali sa draft, lahat ng team siya sigurado kukunin bilang number 1 pick. Kahit Converge, Terra Firma o ano pang kupunan yan, sigurado yon. Kaya hindi na nakapagtataka na sinabi yon ni Coach Aldin Ayo. Pero ang tanong nga ng karamihan kung ito ba si Kai Soto ay maglalaro sa PBA. Sa tingin ko lang itong mga ganitong players katulad ni Kai Soto, si Dwight Ramos, itong sila Abarientos, itong sila Kiefer Avena, mga hindi na yan babalik dito sa Pilipinas unless wala nang kumuha sa kanila sa ibang bansa. Katulad nito si Renz Abando, isa sa pinaka-talented players natin. Siyempre hindi yan maglalaro dito sa Pilipinas dahil mas malaki ang sweldo doon sa ibayong dagat. At ganyan din dito kay Kai Soto. Kahit hindi siya makaabot sa NBA, siyempre gusto natin si Kai Soto makaabot sa NBA. Pero ibig natin sabihin kung sakaling hindi siya makarating doon, ay meron pa rin mga teams mula sa Japan, Korea at iba pang liga na kukuha sa kanya. At yung sweldo nila ron ay magiging mas malaki kumpara sa kikitain nila sa PBA. Siguro pag wala na kumukuha sa abroad, tsaka magpupunta dito si Kai Soto, si Dwight Ramos at yung iba pa. Pero sa kasalukuyan, huwag tayong umasa na ang mga nabanggit ay sasali dito sa draft. Kaya sa tingin ko hindi magiging issue yung kung sino ang kukunin ng Converge, Kai Soto o Justin Baltasar. Pero ito si Kai Soto, sa tingin ko mukhang malabo yan na sumali sa PBA draft. Dahil syempre, iba pa rin ang makukuha mong sahod doon kapag naglaro ka sa ibaing dagat.